tingnan natin ay yung bagong magpasko at pagkatapos ng Pasko, ano ang magiging huling galaw ng Department of Justice, ICI at Ombudsman. Ang Blue Ribbon Committee, balita ko parang naglaylo na. Parang gusto nang tumigil ng pag-iimbestiga rito. Marami silang dapat imbestigahan. Yung Kongreso naman, nakakabingi yung katahimikan nila. Ito, dagdag na pag-asa at magandang balita. Umaabot na pala sa additional 1,193 mga bank account tungkol sa flood control scam ang ipinahold na, ipinatigil na, hindi na pwedeng galawin ng mga may-ari nito matapos magkaroon ng court order galing sa Court of Appeals. Ayan, so opisyal yan. Pag CA, Court of Appeals, ang nag-order, hindi na pwedeng galawin yan ng bangko. Yan po ay matapos na ipetisyon o hilingin ng Anti-Money Laundering Council o AMLA para mapigilan ang mga account na ito na magalaw na pinagdududahan na galing sa flood control scam, pera ng mamamayang Pilipino. Malaki-laking pera po yan. Ito yung magandang balita dahil kung inyong magunita, last month ay sinabi ni Pangulong Marcos na mahigit 2,000 bank account ang naipahold na. Hindi na pwedeng galawin. Ito additional 1,193. So ibig sabihin, tuloy-tuloy ang galaw ng AMLA at ugnayan sa Court of Appeals para mabawi ang perang ito. Pagka kasi mayroong court order, kahit anong gawin mo, kahit pa kayo maglupasay dyan sa bangko, kahit na anak mo ang manager ng bangko, kahit na anong relasyon mo sa mga bangkong binahold ang account mo, hindi yan gagalawin. Bawal na bawal yan. Malaking pananagutan ng bangko pag yan ay nakagalaw pa. Yung deposito or withdrawal, hindi na po yan, kahit magkano laman yan. Lalo na ho kung malaking volume ng pera dahil malaking pananagutan yan ng bangko. Pribadong bangko. Okay? Hindi tinukoy, malamang pati yung mga pati sa bangko ng gobyerno, lahat eh. Pagka ho AMLA ang gumalaw at Court of Appeals, walang pipiliin yan. Kahit na anong bangko yan, kahit bangko pa ng gobyerno. Kahit pa yung halimbawa, yung bangko, yung pag-aari ng bangko, may-ari ng bangko ay kontraktor din o kaya politiko. At dyan nga dinaan ng pera, hindi yan na pwedeng galawin. Diyan pong katindi pag mayroong court order galing sa Court of Appeals. Kaya idiniding ko yan para inyong maintindihan mabuti kung ito naiintindihan ito no may mga experience na o may karanasan na yung kailang pera ay nadamay na i-hold ng bangko. Alam niyo kung ano mangyayari. Doon sa hindi nakakaalam, kaya ko dinidiin, wala talagang magagawa. Hindi kayo makakapag-withdraw kahit na 5 duling. Hindi rin kayo makakapag-deposito kahit magkaano kapag mayroong court order na hinuhold na yan. Subject for, pwedeng kumpiskahin. Subject yan para maging matibay na ebidensya doon sa mga kakasuhan na sangkot sa graft and corruption. Kaya magandang balita. Ayan, okay? Anong inyong masasabi dyan? Comment lang po. Samantala, ibalikan natin itong controversial na pagkamatay ni Jose Cabral. Hindi ko talaga matatapos-tapos ito. Mabuti lang natapos na rin yung autopsy. Wala akong nakitang anumang problema. Mananahimik na kaya ang kanyang pamilya rito? Mananahimik na kaya ang isyong ito? Hindi pa rin. Kasi marami hong naiwan na tanong na dapat sagutin. Maraming naiwang statement at pahayag na dapat sundan sa malalimang investigasyon dito. Nakakalungkot, pasintabi na sa pamilya ni Cabral. Hindi lang ngayon sa isyu ng flood control siya nababanggit. Pati dun sa di umano'y silang may-ari ng hotel diyan sa Baguio na kanyang tinirahan. Na kanila daw di umanong ibinenta sa mga politiko na tinukoy na ni Secretary Rimulya ng Department of Interior and Local Government at sinabing siya may dokumento kung sino ang may-ari nito. At ngayon lang taong ito nagkabintahan. Pag-aari pala ng pamilyang Cabral ang bangkong ang hotel na ito, tapos nabenta sa politiko ng nalaking pera. Saan galing yung pera? 2.5 billion pesos umano ang halaga ng hotel. Kaya talagang maraming tanong, maraming dapat pa rin malaman. Siyempre masakit yan sa pamilya ng Cabral na wala na yung mahal nila sa buhay.
controversial pa. Eh, wala tayong magagawa. Controversial ho talaga eh. Yung pagkamatay at saka ho yung Jose Cabral nung itinabubuhay pa. Dahil nga ho sa flood control scam. Scam sa proyekto sa infrastruktura. Scam sa paggamit ng pondo ng pamahalaan. Scam sa mga nangyari dyan sa Department of Public Works and Highway. Noong panahon niya, hindi ko sinabing siya hindi kasalanan. Hindi ko sinabing siya ang scam. Noong panahon niya na nandyan siya, nangyari ang brutal, garapal na maling paggamit ng pondo o budget ng taong bayan. Yun ang mga issue. Matindi talaga yan. Hindi biro yan. Okay? So, tingnan natin. Ngayong bagong magpasko at pagkatapos ng Pasko, ano ang magiging huling galaw ng Department of Justice, ICI at Ombudsman. Ang Blue Ribbon Committee, balita ko parang naglaylo na. Parang gusto nang tumigil ng pag-iimbestiga rito. Marami silang dapat imbestigahan. Yung Kongreso naman nakakabingi yung katahimikan nila. Yung kailang mga komite, dati ang tatapang ng kailang mga congressman at mga komite na nag-iimbestiga sa mga di umani korupsyon. Bigla nung masangkot ng mga congressman ay kasama rin sa proponent ng mga project, bigla silang natahimik. Yun yung nakakaduda. O kayong mga congressman, bakit kayo pumapayag na tahimik yung Kongreso sa isyong ito? Pinagdududahan ng kayo ay may sabuatan. Pinagdududahan ng kayo merong gustong pagtakpan. Kasi kayo, hindi kayo nag-imbestiga samantalang in aid of legislation, antin din ang inyong kapangyarihan. Nasaan yung kapangyarihan yan? Pagkakasamahan ang dapat imbestigahan. Nasaan ang inyong tapang at kapangyarihan kapag pera ng bayan ang pinag-uusapan? Nung una, okay eh. Bakit ngayon ibang-iba na kayo? Nagtatanong lang po. Kayo ay kinatawan ng marginalized sector. Kayo ay kinatawan ng hindi naman marginalized, pero kayo party list. Kayo ay congressman ng bawat distrito. Nasa na yung House of the People? Pag sinabing House of Representatives, House of the People, kinatawan ng taong bayan. Bakit biglang nakakabingi ang katahimikan nyo bilang kinatawan ng mamamayan sa Kongreso? Sa isyu ng anomalya, sa isyu ng proponent ng mga project, sa ating pamahalaan, sa DPWH, at iba pa. Ayun lang yun eh, di ba? Mas lumalabas ngayon ay congressman abusado, congressman sinuspinde, congressman ng Batok, si Richard Gomez, at kung ano-ano mga nangyayari yan. Yung maliliit na mga bagay lumalaki kasi hindi naman nila trabaho ginawa nila. Ay nako, nasa na ang Kongreso ng mamamayan? Hinahanap po ng mamamayan